Maingat pong dinodokumento ng mga eksperto ang mga debris o gumuhong bato mula sa Basilica Minore del Santo Niño. Ito po yung mga gumuhong bato rin kasi ay gagamitin para sa pagsasaayos ng nawasak ng kampanaryo dahil sa lindol. Mula sa Cebu, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pia, pinagpatuloy nga ngayong araw ng mga eksperto itong pagkakalap at pagdokumento ng mga debris ng gumuhong bahagi ng bell tower ng Basilica Minore del Santo Niño dito sa Cebu City. Pasado alas 8 kagabi ng simulan ng mga eksperto galing Maynila ang detalyadong pagdokumento at pagtatabi ng mga debris ng gumuhong bell tower ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City. Matapos mamarkahan ang mga magkakasamang bato, maingat na isinisilid ang mga debris na may iba't ibang laki sa mga kahon. Ang mga naturang debris, Pia, ang siya rin kasing mismong gagamitin sa pag-restore ng nasirang bell tower. Kanina naman, Pia, gamit ang mga heavy equipment tulad ng payloader na ito at mga iba't ibang mga gamit ay maingat na itinabi naman ang mga naglalakihang tipak ng gumuhong bell tower. Gamit naman ng isang crane ay ginamit ito para iangat ang ilang mga eksperto mula sa National Historic Commission ng Philippines para personal na ma-examine ang tuktok ng nasirang bell tower. Ayon sa mga eksperto, Pia, mahalagang ma-examine muna ng mabuti ang bawat bahagi nitong ng gumuhong bell tower dahil maimportante na ma-secure din itong safety ng ating mga kababayan at lalo na nitong mga tao makikibahagi sa pag-e-examine o pag-restore din nitong bell tower. Ayon kay Father Jonas Mijares na siyang rector nitong ating simbahan o basilika dito sa Cebu City, ay patuloy ang kanilang gagawing maingat na sasagawa nitong restoration, susundin ang siyentipikong prosesong para maisaayos ang nasirang bell tower. Sasagutin daw, Pia, ng simbahan ang gastusin para sa pagpapagawa nito, pero magiging bukas daw ang basilika para sa mga gustong makibahagi sa restoration ng makasaysayang cultural treasure ng ating bansa. Una, proper documentation yan. May aakyat dun sa taas. Will equip yung mga bata na yun, very competent. Silang gagawa ng documentation. Pagbaba nila, another group, kasama yung DPWH, mga members noon, yung mga engineers, aakyat dun sa taas. Yun ang yun ang tatanggalin yung mga bato. So they're going to apply the methodology that we are discussing right now. Samantala, Pia, dumalo naman sa isang pulong dito sa Basilica si Tourism Secretary Ramon Jimenez para alamin ang iba pang mga pangangailangan sa restoration ng simbahan na isa sa dinadayang tourist destination sa Cebu. Ayon sa kalihim, sa kabila ng pinsala ng lindol, ay mahalagang mapagtulungan na maibalik ang sigla ng turismo sa Bohol at sa Cebu. We are here to make sure that the touristic circuit is resumes immediately and remains uninterrupted, because now more than ever our people need the income. Cebu and Bohol are still very much in the action, and as long as we are able to project that and honestly so, you know, I think tourism will not suffer any serious setback. Media can help a lot. Samantala, Pia, inaasahan ngayong araw, kung hindi man ay bukas ng umaga, ay darating ang isang special equipment, isang scanner na siyang susuri dito nga sa buong bahagi ng basilika para nga makita, Pia, kung meron bang malaking tama sa structural integrity ng simbahan. Kung wala raw itong makikitang depekto na malaki, ay itutuloy na itong restoration at pagkuha ng mga debris sa tuktok ng gumuhong bell tower. Kung meron ng mga problema, ay magkakabit daw muna ng suporta, mga scaffolding sa paligid nitong bell tower para matiyak na hindi ito bubuho sa oras na umakyat itong mga restorers natin na magagaling sa Maynila at maging dito sa lokal na pamahalaan ng Cebu City. Samantala, Pia, dito sa aking likuran ngayon, makikita na mo na merong isang napakalaking crane ngayon na itinututok dito sa may pinaka-entrada nitong basilika. Kanina pa sila nagpupumilit, Pia, na ipasok sana itong crane dahil mahalaga magiging papel nito sa pagkukumpani nitong bell tower. Ang problema, Pia, mukhang nag-aanangan sila doon sa laki
nitong pinaka-entrada kasi meron ditong pasad na kailangan lusutan muna ng crane. Masyado kasi daw peligroso, Pia, na gawin itong pag-angat ng mga eksperto natin mula dito sa labas dahil sa makikita natin, Pia, katabi ng simbahan ay meron mga high tension wire na kapag nadikit itong crane baka mauwi sa disgrasya. Kung kaya lahat ng posibilidad sinisikap ngayon ng mga eksperto para magawa itong pag-restore ng nasirang bahagi ng basilika at maisaayos ito sa lalong madaling panahon. Pia. John, una linawin ko lang, no, kasi nakita namin yung police line na nandun. Malaki ba yung pagkakakordon or yung perimeter ng kordon para hindi makalapit yung mga tao dun sa basilika? Nilakihan talaga, Pia, itong security cordon sa paligid nitong basilika dahil una sa lahat, Pia, medyo peligroso nga na payagang makalapit itong mga kababayan natin dahil unstable pa itong bahagi nga ng bell tower na nakaranas nga ng pagguho matapos itong paglindol. Pero ang pinangangabahan kasi, Pia, no, hanggang sa araw na to ay nakakaranas pa rin tayo ng mga aftershocks. Kaya kinakailangan daw na magkaroon ng malaking distansya sa ating mga kababayan doon sa area kung saan nagtatrabaho ngayon ang ating mga eksperto. At tumutulong na rito ngayon, Pia, itong mga membro ng Philippine National Police, no? Meron ng elemento ng crowd control para pigilan ang ating mga kababayan na lumapit. Sa ngayon, wala namang problema at patuloy nga tinututukan na lamang itong pag-i-strategize ng mga detalye para maisaayos ito, Pia. Dahil sabi nga ng ating mga eksperto na kausap, hindi biro itong magiging proseso. Dahil alam mo ba, Pia, itong simbahan ngayon ay actually gawa siya sa coral na talaga namang pahirapan daw nung ginawa. At nakakamangha nga raw kung paano ito nakatagal ng ganitong katagal ng mahigit 400 taon ay talagang wala namang gaanong problema. Kaya lang sabi nga ni Father Mijares, masyado rin daw talagang malakas itong tumamang lindol nitong nakaraang Martes, kung kaya tuloy na itong bumigay at inaasahan nila na sa tulong daw ng lahat ng mamamayan, hindi lamang taga Cebu kundi sa buong bansa ay maaari magtulong-tulong para maisaayos itong historical landmark ng kanilang lalawigan. Pia. John, huli na lang, no, meron bang binigay na schedule or mas klarong impormasyon si Father tungkol sa mga misa na dapat sana idinaraos, no, lalo na sa paparating na weekend dyan sa Basilika? Dahil halimbawa sa Bohol, yung ibang simbahan, doon nila ginagawa sa kanilang parang courtyard yung kanilang misa. Ito ba, makakapaglipat pa sila o talagang wala nang munang misa sa ngayon? Sa ngayon talaga, Pia, hindi pwedeng gamitin itong basilika dahil sa ating natuklasan na kahapon sa pag-ikot ng mga eksperto, kahapon lang na-discover itong napakalaking crack sa may pinaka-entrada ng simbahan kung saan lahat ng mga nagmimisa ay pumapasok. Kung kaya't pansamantalang ngayon, Pia, ay medyo sakripisyo muna ng ating mga kababayan sa initan dito sa open courtyard sa tapat lang mismo ng basilika. At dito nga sinasagawa itong mga misa at in fact sa mga oras ito merong nagaganap na misa sa loob. At kahit nga sa tindi pa rin ng sikat ng araw ay dumadayo pa rin ang ating mga kababayan dito para makibahagi sa mga misang ito. At kasama na rin sa kanilang panalangin ay ito nga maisaayos yung kaguluhang naganap at pinsala na nidulot ng lindol at matapos na rin itong pagsasagawa nga itong restoration ng kanilang simbahan dahil talagang nais daw nilang ito maibalik sa dati nitong ganda bilang isa sa mga pangunahing simbolo daw ng kanilang lalawigan. Pia. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.